Kumustahin naman natin ang sitwasyon dyan sa PITX na inaasahang dadagsa ang mga pasahero ngayong undas. Live mula roon, si Ryan Lesigues. Ryan? Maan, ipakita ko lang sa iyo ang kasalukuyang sitwasyon dito sa bahagi ng PITX. Ito yung nasa aking likuran, ito mismo yung main entrance ng PITX at makikita mo nga dito Maan na tuloy-tuloy yung pagdating ng mga pasahero dito. Mahigpit na rin yung ipinapatupad na seguridad dito dahil simula nga ngayong araw, inaasahan yung pagtaas na ng bilang ng mga pasahero na papauwi sa kanilang mga probinsya. Bukod dyan Maan, pagpasok mo dito ay dadaan kayo sa tinatawag na metal detector at bukod dyan, dadaan pa kayo sa mano-manong ginagawang pag-inspeksyon ng mga security guards dito sa PITX. Bukod dyan, nakakalat din dito ang iba't ibang miyembro ng Philippine National Police. Unti-unti nang tumataas ang bilang ng mga pasahero sa PITX ilang araw bago ang paggunita ng undas ngayong taon. Sa isinagawang QCJI Forum, sinabi ng tagapagsalita ng PITX na si Jason Salvador na simula pa nitong mga nakarang araw ay nadadagdagan na ang nasa 100 hanggang 140,000 normal daily foot traffic sa PITX. Ngayong taon, inaasahan sana ng PITX na papalo sa 2.4 million na mga pasahero ang dadaan sa PITX. Pero dahil sa pagtama ng Bagyong Christine, ay inaasahang bababa ito sa 1.4 million na lang. Magkaganon pa man, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa naitalang bilang ng mga pasahero noong nakaraang taon. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng pamunuan ng PITX ang dagsa ng mga pasahero, lalo pat inaasahan ang buhos ng mga uuwi sa probinsya matapos ang bagyo. Kahapon, umabot na sa 160,000 na mga pasahero ang naitala sa PITX. Giit ni Salvador, maaaring dumagsa ang mga pasahero mula ngayong araw hanggang Nobyembre 5. Inaasahan din na matatanggal na ngayong araw ang suspensyon ng biyahe ng mga bus patungo sa Bicol Region at Visayas mula sa PITX. Paspasan daw kasi ang ginagawang clearing operation ng LTFRB at iba pang ahensya para maging normal na muli ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan. Sa ngayon ay hindi pa naman punuan ang mga biyahe ng mga bus palabas ng Metro Manila. Historically, nagpo-fully book yan sa 29 at 30 at 31. Pero wag po mag-alala yung mga kababayan natin dahil nga na-pre-arrange natin yung mga special permits. Kung sakasakaling kakailanganin ng mga other units, kaagaran naman po tayo makapagbigay. Nagsagawa na rin ng random drug testing sa mga drivers sa PITX. We are trying to make sure that there's enough supplies of public utility vehicles. No? Kasi nga dahil kung matatraffic yung mga ibang bus patungong lalawigan at di makakabalik agad, hindi nila masusundo yung mga ibang pasahero. So what we're working on right now is to ensure that there are additional units on standby. Para sa ganon, mabilis yung pag-ingress at egress ng mga pasahero natin. Mahigpit naman ang paalala ng PITX sa mga pasahero na iwasan ang pagtangkilik sa mga kolorom na sasakyan para iwas disgrasya. Kahapon, may nahuli tayong nag-o-offer ng colorum ban. Thankfully, nandun naman yung LTO kahapon, so agad natin ito sinumbong at agad naman na-aksyonan. Ang paalala natin sa mga kababayan natin, lalo na sa ganitong passenger season, iwasan natin na tumangkilik ng mga colorum operations. Maan, dahil nga sa mahigpit na pinapatupad na seguridad dito sa main entrance ng PITX, meron ng mga nakuha ng mga ipinagbabawal na dalhin ng mga pasahero tulad ng mga bladed weapons at iba pang mga flammable materials. Maan, sa 6 p.m. ngayong gabi, umabot na sa halos 100,000 yung mga pasahero na nagtungo dito sa PITX na papauwi sa iba't ibang probinsya. Ang paalala naman ng pamunuan ng PITX sa mga pasahero, travel light para hindi na mahirapan sa kanilang mga biyahe. At Maan, ito magandang balita sa kapapasok lamang na balita, passable na ang daan dyan sa may bahagi ng Milaor, Naga area. Ibig sabihin, makakadaan na yung lahat ng klase ng mga sasakyan na papunta dyan sa bahagi ng Matnog Port, padiretso doon sa Visayas area at diretso hanggang doon sa Mindanao. Kaugnayan yan, inanunsyo na rin ang pamunuan ng PITX Maan na simula bukas, resume na yung biyahe ng mga bus patungo sa Visayas at Mindanao. Maan. Alright, maraming salamat sa iyo, Ryan Lesigues.